Sa ating pangalawang Pangulo, magandang hapon po, Madam Vice President. Sa ating Pangulo ng PDP Laban, Senator Robin Hood Padilla. Sa ating Senadora na tumutulong kay VP Sara, Senator Amy Marcos. Sa mga kasama kong sa Duterte 10 Future Senators, Attorney Jimmy Bondok, Dr. Richard Mata, sa mga kaibigan natin sa Malaysia, good afternoon po. At lalo na sa inyo mga kababayan kong Pilipino, magandang hapon sa inyong lahat. Salamat po VP Sara sa inyong imbitasyon na extend po ang campaign period. Nandito po tayo para mag-celebrate ng ating Philippine Independence. Pero sa totoo, naalala ko nung kampanya, nung kasama ng best friend ni Senator Amy Marcos, si Vice President Sara na nag-endorso sa kanya, sila pong dalawa nakaitim. Nakaitim. Kaya VP Sara, nagtaka kayo bakit ako nakaitim. Dahil po nagluluksa ako, hindi dahil sa hindi ako pinalalo ng COMELEC, pero sa dahilan po na naalala ko ang mensahe ninyo at ni Senadora Amy Marcos. Tayo po ba ay talagang malaya? Tayo po bang mga Pilipino, nakalaya ba tayo sa mga dayuhan? O tayo ba hanggang ngayon kinokontrol ng hindi natin nakikitang mga dayuhan? At yung nakakasama pa sa nangyari sa kay Tatay Digong, naging malaya ba tayo sa mapag-aping kapwa Pilipino na sinurrender ang ating Tatay Digong sa mga dayuhan doon sa ICC Netherlands? Yung kauna-unahang presidente na nanggaling Mindanao, kanila pong sinurrender doon sa mga dayuhan. Napakasakit po. Kayo po ba mga kapwa ko Pilipino, tanggap nyo ba ang nangyari kay Tatay Digong? Tanggap nyo ba ang pang-aapi? Kailangan po natin proteksyonan ang ating buwas damlag, ang ating kinabukasan, ang ating Vice Presidente. Ang aming naramdaman noong 2025 election, ang pagmamahal ng mga Pilipino sa Duterte 10, at isama na rin natin si Senator Amy Marcos at kay Senator Villar. Ang inyong pagmamahal ay hindi po namin naramdaman nung prinoklaman ng COMELEC na 3 lang po sa aming hanay ang nanalo. Marami pong nagtatanong, naging patas ba at naging malinis ba ang eleksyon? Dapat po, nandito ako ngayon hindi bilang Attorney Hinlo, pero Senator Hinlo. Imagine ninyo ang Senado, merong Senator Hinlo, Senator Bondok, Senator Mata, kasama si Senator Marcos, at ang ating PDP Laban na Pangulo, Senator Padilla. Napakalakas po natin. Pag hindi nasagot kung magiging malinis ang eleksyon sa 2028, kung hindi natin makita na ang balota ay tama ngayong eleksyong 2025, paano na natin mapoproteksyonan ang ating Vice Presidente
at pambato bilang presidente sa darating na 2028 election. Kaya po ako nagluluksa. Kasabay po niyan ang realidad sa ating bansang Pilipinas. Ang mga nakaupo, ang mga politiko ay siyang mayayaman, ay siyang makapangyarihan. Pero ang mga kapwa nating Pilipino sa matagal na panahon naghihirap at napipilitang mag-OFW dahil walang trabaho sa Pilipinas. Maraming OFW dito sa Malaysia at sa buong mundo. Kami nagpapasalamat sa inyo kasi kung hindi dahil sa inyo, bagsak na po ang ekonomiya ng bansa natin. Marami kayong sakripisyo, maraming pamilya ang nahihiwalay dahil kailangan nyong mag-ibang bansa, iiwanan ang inyong mister, iiwanan ang inyong misis, at masama pa, baka magkaroon pa ng bago dito sa Malaysia. Nako po. Yung alam ko, katulad ni Attorney Jimmy Bondok, tapat po sa kanyang misis. Sa sobrang tapat ng kanyang misis, talagang binantayan ang gwapo na si Jimmy Bondok. Alam po ninyo, ang ating bansang Pilipinas ay mayaman kung ito'y hindi nanakawan ng mga masasamang politiko. First time akong dumating sa Malaysia, napaka-progresibo ang aking nakita. Malinis. Ang gaganda ng gusali, hindi gaya sa atin, may magandang gusali, pero sa katabi, meron pong mga squatter. Walang sariling bahay. Bakit ganon sa Pilipinas? Pag sinabing mayaman, talagang mayaman. Pag sinabing mahirap, napakarami ng mahirap. At ano ang ginawa ng mga leaders natin na siyang nagse-celebrate ng Independence Day, nakabarong, nagpapapogi, meron pa nakita ako, nagdadala pa ng mga Biblia. Parang nakita ko sa social media, heal the land raw. Paano tayo magkaka-healing sa ating bansa? Nag-umpisa ang Pilipinas sa rehimeng Marcos na isang unity team. Pero ano nangyari sa atin ngayon? Watak na watak po tayo. We are a divided nation. At yung nag-aabang, hindi naman natin kakampi sa unity team. Yung nag-aabang, yung ibang kulay, nagmamalinis. Sa tagal nila sa politika, anong ginawa nila sa mahihirap? Wala. Akin pong inalay ang aking serbisyo. Nung nalaman kong nanalo ang unity team, sinuportahan natin si Pangulong Bongbong dahil kay Vice Presidente Sara. Hindi makakabalik si Pangulong Bongbong bilang Pangulo kung hindi kay VP Sara. Napakasakit po ang nangyari. Ramdam po namin ang sakit. Kaya po, ako, nung nanalo sila, isa ako sa katulad nyo, kaibigan ni Pangulong Marcos, umalay ng tulong sa administrasyon. Anong nangyari? Hindi po serbisyo ang ating nakita,
kundi pamulitika para lumawig sa pwesto ang mga kaalyado. Unang gustong gawin, amyendahan ang konstitusyon na siyang kinalaban ni Tatay Digong. Nasira po ang Uniteam at ang napakasakit po dahil ayaw nila na may kahati sa kapangyarihan, pati kaibigan, matalik na kaibigan na si Vice Presidente ay kanilang inapi. At ang panghuling saksak sa likod ay ang surrender kay Tatay Digong sa Netherlands. Mga kapwa ko Pilipino, dito sa Malaysia at sa ating bansang Pilipinas, tayo po magkaisa, hindi po dahil sa politika, dahil po mahal natin ang ating bayan. Kailangan po, kung tayo'y mag-aantay sa 2028, masigurado natin na ang boses natin, ang boses ninyo ay mapapakinggan. At yung dapat manalo ay siyang dapat maging sunod na Pangulong Duterte. Kailangan po ng ating bayan paramihin ang trabaho. Kailangan po ng ating bayan masugpo ang korupsyon. Kailangan po ng ating bayan ay yung totoong pagkakaisa, na makita ang ating bayan isang maunlad na Pilipinas gaya ng Malaysia, gaya ng South Korea, gaya ng Japan, gaya ng China. Lahat tayo may pagkakataon na mapalakas ang ating bansa kung yung ating iluluklok sa pwesto ng katungkulan ay siyang may tunay na pagmamahal sa bayan. Pangalawang Pangulong Sara Duterte, kami po, lahat kami dito'y kakampi mo. Hindi ako naging sipsip. Gaya dati, bago mo lang akong nakilala nung nandun tayo sa Veterans Hospital. Si Attorney Hinlo po, tahimik na nagtrabaho bilang Undersecretary sa DILG, bilang Direktor ng Land Bank at Commissioner ng PACC, na siyang sinibak ni Pangulong Marcos sa kanyang kauna-unang executive order. Ilonggo ma'am, inabolish po ni Pangulong Marcos yung Presidential Anti-Corruption Commission sa kanyang kauna-unang executive order. Nung nangyari yon, sabi ko, bakit sa lahat ng opisina yung Presidential Anti-Corruption Commission pa ang unang inabolish ni Pangulong Marcos? Kinabahan na ako nung mga panahong yon. Pero nung panahong yon, nagbibigay pa rin ako ng pag-asa kasi kaibigan nga tayo ni Pangulong Marcos. At gusto natin magkaisa ang bansa natin. Sana po, nandito ang kanyang kapatid, si Senadora Amy Marcos. Sana po manalo ang mabait at magaling na Marcos, si Senadora Marcos, at pakinggan ng kanyang kapatid. Sana po mapakinggan ni Pangulong Marcos ang mga payo ng kanyang kapatid. May pag-asa pa po. We are on the last half of his administration. Patuloy ba tayong magkawatak-watak o may pag-asa ang tunay na pagkakaisa
Pero, sana po, maibalik si Tatay Digong. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Kapwa ko Pilipino, ako po'y natutuwa at kasama ko kayo at ang ating Vice Presidente. Maligaya po ako sa inyong piling kahit mag-isa ako mamayang gabi. Naiinggit ako kay Attorney Jimmy Bundok. Pero di bale, kadamay ko naman si Senator Robin Padilla at Dr. Mata. Mga Pilipino, salamat po sa imbitasyon ulit sa uulitin. Happy Independence Day po. Salamat po.